frozen shoulder. Hindi ko alam, frozen shoulder. Ito, hindi ko maangat. Frozen shoulder yan. Parang maliit, masakit. Ito nga, hindi ko maabot. Kaya, hindi mo alam kung ang tawag, hindi mo alam kung ano yung frozen shoulder. Hindi kasi baka akong naipit yung naugat. Oo, ito yung frozen shoulder. Yan yun. Kung may naipit na ugat dyan, alam nyo, madali lang siya naipit. Baka sa pagtulog position. Yan, tama rin naman. Natumbay yung motor ko. Natumbay yung motor ko, pero nakatayo ko, nabigla kong sasaluin ko. After noon yun, sumakit siya. Anong motor? E-bike? Anong motor? Ma'am, tingnan nyo naman kung gaano kayo kanipis. Kaya nga. Ang nipis nyo. Oo. Tapos yung motor, gaano kalaki yung motor. Eh ako na, minsan nahihirapan pa ako eh. Ngayon, pinilit yung iangat. Kumbaga, nabigla kayo. Oo, hinabol ko siya. Hinabol mo. Oo. Eh, lintik ang bigat nun. Kaya Ngayon, nga. parang nahiklat ka, sabihin na natin. Oo, yun. Doon na, nag-trigger na. Oo, 2 weeks. Kailan ba nagsimula yan? 2 weeks na rin, maybe. 2 weeks pa lang. Usog ako konti rito. Kaano-ano mo si mga bini? Wala naman. Bini. Sadyang payat kayo, ma'am? May thyroid ako. Kaya pala, oh. Kasi, yung hulma ng buto nyo, talagang buto talaga. Lahat talaga, oh. Kasi pag kinapa mo, malaman mo talaga. Wala, kakaunti na lang yung, ano. Dito, ang talim ng dito ni ma'am, oh. May thyroid. Nahawakan mo pa to? Tingnan mo, Oo. hawakan mo. Nahawakan. Ayan, oh. Dito. Oh, grabe yung talim mo. Pero hindi ito. Magkapalit ako. Oo, hindi. Tuyo na talaga kung ba sobrang payat. Thyroid ko lang. Naku, dikit na dikit, ma'am. Hindi na kasi healthy yung ano nyo eh. Kumbaga, kunti na lang yung laman eh. Ma'am, ganito mangyayari dyan. Explain ko muna sa inyo. Baka mag-expect kayo kaagad ng ano eh. Baka mag-expect kayo. Naku, pumunta ako, hindi naman naangat. Ito kasi sa kanya, pakat na pakat yun sa inyo. Ang mawawala lang dyan, di ba namamanid dyan? Yan, isa. Pero hindi mo pa yung maangat. Bakit? Hindi ko po pwedeng puwersahin yan kasi mararapture ko yung mga hapit na tendon mo yan. Walang kalaman-laman, kakaunti. Alam mo yan, oh? Kakaunti. Ngayon, tukod na tukod yan. Kumbaga, pag pina-x-ray mo yan, lalabas dyan degenerative change or bursitis, adhesive capsulitis. Yan ang mga possible na ano dyan. Tapos, maaring may scratch yung mga glenoid. Talagang medyo tuyo. Tapos yun nga, siyempre pag medyo tuyo, aalalayan natin yan kasi maaring mapunit yung mga ganito mo, mga tendon mo pag puwersa. Hindi pa yan perfect na maangat pero mas mapapakinabangan mo na yan. Kaya mo ng baldug-baldugin yan. Hindi mo maabot yung kilikili mo, di ba? Tignan mo mamaya, mas maaabot mo na yun. Kahit pa paano. Pero yung pag-angat, hindi pa. Baka lang kasi mag-expect kayo kasi yung ganitong kaso ni ma'am. Wala, hindi healthy yung balikat niya. Napakanipis talaga. Yung ano talagang, alam na alam mo talaga, pag hindi healthy yung balat mo, hindi healthy ano, natutuyo yung mga muscle. Siyempre, yung mga tendon, mga ligaments dyan na nakakapit, hindi mo pwedeng puwersahin basta-basta. Maaaring mga punit. Natry ko sa mga doktor ako, costochondritis dito. Kasi parang nagka-chest Kosyo. Ano? Uy, pero mo cellphone. Ano? Wait lang. Tama yun, sabihin yun. Kasi minsan, kailangan kong humingi ng ano, dahil hindi naman talaga ako, hindi ako talagang doktor. Therapist na ako, limitado lang yung kaalaman ko. Kumbaga, based lang din sa mga assessment ko sa inyo, pag sinabi nyo na ano, meron kayong mga diagnosis, kasi hindi ko naman malalaman yan kung hindi nyo rin sasabihin. Kailangan, baka mamaya hindi pala advisable yung method ko. Ano? Costo. Hingin muna tayo na ano. Mas maganda yung sabihin nyo lang. Baka mamaya, ayan, okay, sige. Ayun. Nagkakaroon ng ano. Pero ito, okay naman siya ngayon. Rib cage inflammation. Okay, symptoms like, yun pala. May siya ng heart attack pa. Eh no. Heartburn. Pero mas nauna siya.
Hindi rin pala kayo basta-basta pwedeng anuhin. Pakialaman ng ano, dahan-dahan lang din talaga. Namamaga pala yung ano yan, yung sa ribcage yun, yung mga cartilage, kusang umaalsa, kaya nagkakaroon ng inflammation. Ayan ang musculoskeletal condition involving inflammation of costal cartilage. Ano ba yung costal cartilage? Ano ba yung mga cartilage? Yung cartilage, yun yung mga puting buto. Ito, sternum, yung mga ganyan mo, yung mga ganyan. Ito kasi yung gitna, sternum ang tawag yan. Yan, ganito. Kaya minsan, akala mo sa puso yung masakit sa'yo, akala mo sa dibdib, yung pala yung mga ano, usa pala siyang namamaga. Meron ka palang ganun. Costochondritis. Ngayon, hindi ka pala pwede sa basta-basta mga cracking. Eh, no, nakikita mo yung inflammation ng pula. Yung buong paganito, tingnan mo, mapapansin mo, ganito rin kalahati, di ba? Yan yung mga joint dyan, may joint kasi yan dyan. Yan ang masumasansin. Yun pala ang costochondritis. Biging condition, costochondritis. All ages affected, ibig sabihin kahit anong edad. Okay. Now we know, now I know, or you know before. Dito tayo mag-focus sa ano, sa frozen shoulder. Relax na nga. Hindi kayo pwedeng palang padapain, ma'am. May ipit yung dibdib nyo. Kita nyo, kung di nyo sinabi sa akin yan, baka sumakit yung dibdib nyo. Tama lang talaga na sabihin nyo lahat ng kondisyon nyo. Kasi, baka mali yung magiging method, baka apekto ng mas masakit sa inyo. Kasi kaya ko naman dayain yan na nakaupo kayo. Kasi kung padapain ko kayo, ginaganon po kayo. Baka marinig ko yung tumunog, basag na pala yung ribs nyo sa dibdib. Broken talaga ako sa fracture tayo. Mumum kasi Wala nang ano eh, medyo wala nang yung hypothyroidism ko aggressive, no? Oo. Ano Hindi, na- anong sa thyroid, ano, di ba? Ang gamot dyan yung mga tawag to. Seafoods. Pero kasi pag lumala na, na-expose ako sa chemical. By the way, years sa Saudi. Okay, kita mo. Na-expose ako sa chemical. Nurse po pala si ma'am. O mas Lumala. malalim yung kaalaman mo sa mga medical ano. Kaya ako kasi, tingnan mo, buti na lang. Tama, buti. Kasi ako, syempre nag-iingat tayo kasi mas madadamage ko kayo once na hindi nyo ipaliwanag. Magbe-base kasi ako sa assessment sa inyo. Pagka bara-bara tayo, patay tayo. Sino ano? Eh ako, di ako mapipilay. Eh yung nagawa ko sa'yo, di ba? Tapos tayo. Kita mo, international nurse pa pala to si ma'am. Tandaan nyo, pag nag-nurse kayo sa Saudi, i-accept kayo sa lahat ng ano. Kasi sa Saudi na ang pinakamahirap i-manage ng mga tao. Kaya pagka yan, galing kayo dyan sa Arab, mabilis kayo matanggap sa US, Canada, Australia, UK. Ito sa inyo kasi maaaring maaaring adhesive capsulitis na to. Nakapakat na to. Baka may sugat yung mga labro mo dito. Okay, relax now. Thank you Lord. Kita nyo, dahan-dahan lang. Kahit pa paano, natanggal natin yung pagkapakat. Sigaw nyo lang. Ha! Sige lang. Naiintindihan ko kayo. Yung ganito kasing adhesive capsulitis, talagang sinabi ko sa inyo, magbaon kayo ng 10 kilo lakas na loob kasi talagang may pain siya. Pero 30 seconds na naman siya. Kasi baka hindi nyo maintindihan yung adhesive capsulitis. Yun yung pinaka... Moron cancer kasi ako eh, kaya hindi ako masyado sa mga bones, sa mga osteo. Oo, kasi magkaiba naman ang ano yan. Sa dugo, cancer sa mga dugo, mga patient. Yun ang ano nyo. Sa inyo ma'am, sana mag-vitamina kayo sa mga mga collagen, vitamin sa bones. Yan ang pinaka the best para sa mga joint. Kasi mahirap yung tamaan ka sa joints. Ang daming tatamaan sa joint, dibdib pa. Maraming inflammation, maraming komplikasyon ng hindi mo alam, yun pala yun.
Akala mo sa internal, yung pala sa mga joint lang pala na ano. Thank you. Ha! Last na. Sigaw mo na yan. Sigaw mo lang. Okay. Kaya mo yan. Mahirap kasi pag hindi ko na mga galaw. Palit na yung damit. Oo. Mahirap itong ganito. Oo. Diabetic po ba kayo? Hindi naman. Kaya? Kailangan pala rin. Hindi ko naman ano. Uti-uti lang. Kaya? Kaya. Uti-uti lang yan. Kaya? Kaya pa? Uti-uti lang. Hindi ko nang bibinatin ng ano. Basta pagka sinabi mong ouch na, out na. Okay? Kaya pa? Iinatin na natin. Kasi iiwasan natin yung rupture ng ano. Iinatin na natin. Tuyot na kasi ma'am eh. Stiff na stiff yung ano mo, muscle mo. Siyempre pagka ano, tuyot yan, yung mga tendon and muscle, ligaments, wala na yan. Hindi na nagpapunction ng maayos yan. Kaya pag ininat mo yan, pag pinilit nating ini-stretch yan, mapupunit na yan sila. Sabagay, naintindihan niya naman, nurse si ma'am. O ngayon, abutin mo yung kilikili mo. Dito. Ikaw. Masakit. Sakit pa? Sige. Okay. Ganito lang magiging exercise mo, lakasan mo lang. Palagi. Mga 3 to 4 days o 4 to 5 days, mas magsusubside pa yung ano. Siguro ilang session pa to, no? Oo, ma'am. Hindi ito sa... Kasi, kailangan kasi makarecover pa muna yung mga ano nyo eh. Sa totoo lang, kailangan makarecover yung mga muscle nyo. Kumbaga, maging healthy muna yung mga ligaments mo, mga tendons mo. Talagang hapit na hapit siya eh. Nakakailang siyang adjustin. Pero, masaya na ako ron, tumunog siya. Tanggal yung pagkapakat sa glenoid. Kasi pumapakat tong ano, head humerus natin sa glenoid block hole. Nagkakaroon ng scratch yan. Ngayon, siyempre, hindi makapaglaro mga ganun pag nakapakat. Kaya ang ginawa ko, nangat ko ng dahan-dahan, tapos, ayan, umigkas na yun. May pinya niya sa loob, pero mas maganda kasi yun. Yun naman talaga ang basic na ginagawa ko. Kumbaga, yun na yung pinaka-technique. Yun na yung pinaka-adjustment dito. Halos naman lahat, good, positive naman yung pinalalabasan. So, ilang pera ka palagi mong gagawin, ma'am, lakasan mo lang to. Dire-diretso na yan once na gumagalaw na siya na maayos. O, kaya naman. O. O, tapos, yan ang laging exercise, ha? O, so, unti-unti na yan, maaano mo na yan. Yan, okay? Yan pa muna pansamantala, tsaka maididiin mo na yan. O, higa kang patagilid. Kaya mo na yan, sige. Kaya mo na yan. Believe me. Mas bearable or mas lalo sumakit? Okay. Okay. Okay, thank you Lord. Siyempre po ha. Ma'am, I'm sorry pero hindi ko pwedeng i-apply sa'yo lahat ng ano. Katulad yan, buti na lang nasabi mo. May mga consequences kasi yun. Pag na-overpress kita, tapos dito sa likod mo, tapos wala akong ma-press kasi wala siyang muscle. Wala pa kaunti. Kailangan mo talaga mag-ano muna. Siyempre, mas you know better pagka ano, mas may knowledge ka sa akin. Mag-ano ka. Dito ko yun. Okay lang yun. Hindi, nakukompensate lang itong supraspinatus muscle natin. Nagiging tight lang din siya dahil dito. Ito yan yun. Diyan yan, connected yan. Pero once na gumaling na to, magko-cool down na rin yung paninigas niyan. Pero minasage ko na yun, hindi rin kasi pwedeng bugbugin ng massage yung tao. Magre-react yan lalo kung okay yung muscle ng tao. Magdadaga yan, kumbaga may irita. Kaya kailangan yung massage yan, very soft lang. Okay ma'am? Obserbahan mo ng mga ilang linggo. Pagka after 2 weeks or 3 weeks, kumbaga hindi siya nag-improve, balik ka lang dito. Ganun lang yan. Ang interval ko niyan, 2 to 3 weeks ang interval ko yan. Kasi sa isang linggo, halos hindi ka pa gano'n nakarecover yan sa sakit. Kasi nga, sasanayin mo pa yan eh.
Pwede ako maglagay ng Patch? warm. Warm water. Mas maganda pauna na lang. Mas maganda pauna na lang. Kasi yung mga warm compress, sabi natin hot compress, pag nahanginan yun, yung tubig basa na, malamig na. Eh yung pau, hindi, kahit basahin mo yan, tignan mo, lalo umiinit. Mas maganda yan. Any leading drugstore o sa mga malaking tindahan. Pero dyan, meron din kami dyan. Okay? Mas mura dyan ng 15. Mga 15 pesos. Ano dyan? Saudi. Nagsa-Saudi rin ako eh. Kaya, Saudi ako saan eh. sa Saudi? Jeddah ako eh. Oh, pareho tayo.